Nagsimula ang episode 10 sa pamagat na, ang pinaka-weirdong tao sa mundo, Django, ang hipnotista. Hinarap ni Clohador ang crew, tinanggihan ang kanilang kahilingan para sa isang barko. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Usopp, ininsulto si Usopp dahil sa kanyang piratang ama, tinawag siyang barbaro at mababang kriminal. Galit na inatake ni Usopp si Clohador. Bilang tugon, pinalayas ni Clohador si Usopp at ang crew mula sa harapang bakuran, inutusan silang huwag nang bumalik. Si Kaya ay nananatili sa kanyang silid-tulugan at umiiyak, at pumasok si Clohador upang aliwin siya. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakaraan at ang dahilan kung bakit niya siya pinuprotektahan. Matapos siyang paalisin mula sa barkong kanyang pinagtatrabahuhan, naiwan siyang walang matirahan sa Syrup Village. Malugod siyang tinanggap ng ama ni Kaya sa kanilang mansyon, at inialay niya ang kanyang sarili sa paglilingkod para sa pamilya ni Kaya. Matapos pumanaw ang mga magulang ni Kaya, nagpasya si Clohador na maging kanyang tagapag-alaga at protektahan siya mula sa panganib, kabilang na si Usopp, na itinuturing niyang masamang impluwensya sa kanya. Pinatawad ni Kaya si Clohador sa kanyang magaspang na paghawak sa sitwasyon. Si Zoro at Nami ay nananatili sa labas ng bayan kasama ang mga bata. Isa sa mga bata ang nakakita sa kakaibang lalaking naglalakad pabalik at ipinagbigay alam ito sa iba. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang hipnotista. Ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pag-hypnotize sa mga bata gamit ang chakram sa isang tali, na nagdulot sa mga bata na makatulog. Gayunpaman, aksidente niyang nahipnotismo ang sarili, na nagdulot sa kanya na makatulog din. Umakyat sina Usopp at Luffy sa isang bangin, kung saan pinag-uusapan nila ang ama ni Usopp, na si Yasopp. Gayunpaman, nakita nila si Clohador, na pribadong nakikipagkita kay Django, ang manlilinlang, sa paanan ng bangin. Sa kanilang pagkatakot, natuklasan nila na si Clohador pala ay si Kapitan Kuro ng Black Cat Pirates. Si Kuro at Django ay nagplano na patayin si Kaya upang maipamana ang kanyang kayamanan, dahil kayang hipnotismo ni Django si Kaya upang baguhin ang kanyang testamento. Ipinahayag nila na nakatakas si Kuro sa pagtugis ng Marines sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang kamukha niya sa Marines para sa pagbitay. Ipinahayag ni Django na ang barko ng Black Cat Pirates ay nakadock sa isla, handang salakayin ang nayon anumang oras. Nakita ni Kuro at Django sina Luffy at Usopp na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Si Django ay hinipnotize si Luffy upang makatulog, na nagdulot sa kanya na mahulog ng una-ulo mula sa bangin. Nagpasya silang huwag habulin si Usopp. Alam nilang hindi siya paniniwalaan ng mga tao sa bayan kung magsasalita siya. Si Usopp ay tumakas patungo sa nayon.